Sometimes I still hear your voice. It's telling me you. Welcome back po mga Toktok sa aking channel. Konting intro lang po tayo mga Toktok. Yung green flower vlog natin ay, ang ibig pong sabihin ng green ay favorite color ko, and then yung sunflower ay stands for Sunflower Festival sa Ligao City. Nandito po tayo ngayon sa Ligao City. Samantalin natin yung pagkakataon para ma-review natin yung patok na tuktok ngayon na gawa ni Rosie. Galing tayo kahapon ng Karamuan, so hindi pa natin nakakaruwas si tuktok natin. Tingnan niyo ang dami pang mga putik, pero tiyagan tayo ng Rosie para makapag-vlog. Ngayon, i-review natin yung kanilang bagong Rosie Karusa 200. Feel the ground. I wear my heart, you wear a crown. Wish I wasn't late to know. Stars don't shine when there's only satellites. I feel like hell and you're in paradise. I'm so glad and yet I'm not. I was too blind. Welcome back po mga Toktok sa aking channel. Nandito ngayon tayo sa Rosie, Ligao City branch. Maraming salamat kay Ma'am Regine dahil pinayagan tayo makapag-review ng kanilang Rosie Karusa 200 Fi. Nandito tayo ngayon sa headlight. Yung headlight niya is full LED. Okay. Compare yung ibang Toktok ay yung headlight bulb nila is halogen pa siya. So, ito ngayon ang kagandahan ng Karusa 200 ay LED na yung mga lights niya. So, yung fender, ganun din. Kung ano yung body, ganun din yung fender. Matibay. At nakafix siya dito sa body. Okay. Tapos, yung suspension niya sa harap is double fork suspension. Parang same sila ng Maxima. Dalawa, mas maganda compare sa isa. Yung size naman ng tire niya is 4x12. Medyo malaki siya ng konti doon sa Maxima na gulong. Ang kagandahan naman nito is napakagandang dalhin sa rough road kasi medyo mataas yung yung ground clearance. Dating naman sa braking system, powered siya ng hydraulic, and then combi brakes na siya, and then drum brake. So isang apak sa brake pedal, so tatlong gulong na yung gumagana or nag-activate na brakes. Ito po tayo sa side exterior. Yung side mirror niya is square type or car-like side mirror. Tapos, ganun din, trapal. So, same din ng ibang brand, same design. At makapal din po siya. At mayroon din siyang dalawang pinto sa likod or passenger door. Siguro, natatawag natin itong naked passenger door. So, yung iba kasi fully closed siya. Ito medyo parang semi-frame lang yung pinto niya. So ang kaganda naman nito ay mas ventilated, mas maganda. Mas magandang gamitin kapag mainit kasi through and through yung hangin. Yung gusto ng closed door, pwede naman to i-customize katulad ng ibang ginagawa ng mga tuktok enthusiast. Dito po sa gilid, mayroon na siyang built-in fender. Nauuso ngayon yung pagpapaganda ng fender. So, hindi ka na magpapaganda, hindi ka na aftermarket na siyang design na fender. Another one, protected pa to kapag maulan, so hindi siya ganong titilamsik yung dumi or putik. Dito po tayo sa likod. Yung trapal niya sa likod is parang Maxima din siya. Naka-magic tape siya. So, kapag mahangin kasi, kapag nagdadrive ka ng tuktok is nagsisigsag siya kasi di maka-exit yung hangin sa loob. Pag tinaas mo to, hindi ganong makonsumo sa gasolina. Kakatipid ka dito kapag true and true yung hangin kasi kakabawas bigat. Tapos, mas madali din kumuha ng cargo sa likod or mag-load kung ganito yung trapal natin. Yung tuktok natin close dito kaya hindi natin mabuksan kapag mahangin. So, medyo may advantage yung closed yung dito. At may kagandahan din itong naka-magic tape. So, yan po mga tuktok. Pagdating naman dito sa likod, full LED din yung brake light. Ayan, itong mga tuktok yung engine ng Karusa 200 Fi. Makikita ninyo maluwag yung engine bay niya dito sa loob. Ang kagandahan nito is kung sakali
may aayusin, kung sakaling magpapa-maintenance, is hindi kahirapan siya gawin kasi mas maraming espasyo. Nandito yung sa coolant, okay, andito yung sa air cleaner or air filter, at yung radiator di natin makikita kasi nandun siya sa unahan. Bali nasa ibaba ng upuan yung radiator niya. Kasi para kapag tumatakbo, mahagip siya ng fresh air. Kasi hindi yan pwede dito sa likod para hindi niya ma-absorb yung init ng engine. Kaya nasa unahan siya. Nandito yung suspension niya sa likod, spring type. Then drum brake din po siya sa likod. Ito rin yung exhaust ng Karusa ay 200. Fuel injection na rin po pala yung Karusa 200. Okay mga tok-tok, proceed po tayo dito sa loob. Tingnan natin yung interior ng Karusa 200. Yung Karusa 200 Fi is 6-seater. Tatluhan sa likod. Of course, tatlong adult kasya po dito. Tapos, tatlo din sa harap. So, isang driver tapos dalawa sa gilid ng driver. 6-seater po siya. Okay, mayroon siyang 4 na hawakan. Tapos dito naman sa loob, wala siyang built-in radio or MP3. Pero meron siyang nakaabang na pwedeng lagyan ng speaker. So yung ibang tuk-tuk natin ay meron ng mga built-in. So ito wala. Yung kagandahan naman ito is water-cooled. Tapos yung mga lights niya, full LED na po siya. And then yung sa dashboard naman niya is LED na rin siya. Yan. Yung ibang tuk-tuk is analog pa yung dashboard niya, yung panel. Pero itong Karusa is full LED. Maging yung RPM niya, and then speedometer and other na mga indicators tulad ng neutral. Subukan natin itong pandarin mga tuk-tuk para marinig ninyo yung tunog niya mamaya. Nandito sa right hand yung wiper switch. Yan, wiper switch. Tapos, or electric start. Tapos, ang kagandahan nito is nandito yung hazard sa may handlebar mismo. Unlike the other tuk-tuk, nandun sa dulo yung hazard. So, medyo mahirap abutin kapag nagdadrive ka or madidistract ka kapag mag-turn on or mag-turn off ka ng hazard light. Very reachable, mas madali siyang maabot or convenient ba yung pagkakaposisyon ng hazard switch dito sa Karusa. Meron po siyang isang charging port. Lalagyan na lang to ng car charger. Tapos, mayroong dalawang toolbox or glove box. Okay, di naman siya kalaliman. Sakto dito yung barya or papel ng ating sasakyan. Pwede rin lagyan ng coins, pera, o iba pang mga bagay na important para hindi mabasa. Dito naman sa kaliwa ng handlebar is nandito yung high and low ng ilaw, headlight, yung switch ng high and low. Then, nandito rin yung signal light, turning lights, left and right, and yung busina natin. Switch natin para marinig natin yung tunog ng busina. Ayan. Okay, mayroong logo sa handlebar, Rusi. And then yung inaabangan natin dito ay yung clutch. Yung other tuk-tuk, ang gear shifter niya and then clutch is nandito sa kaliwang bahagi ng handlebar. May advantage din yun, yung integrated, at mayroong disadvantage. Isang disadvantage nung nandito yung shifter is minsan kapag nagdadrive ka na hindi mo naman intended para mag-shift, minsan nagsishift siya ng kusa dahil minsan nagagalaw natin dahil sa minsan sa road condition. So minsan nag-low gear siya or nag-up gear na hindi pa naman tayo dapat magkakambyo. So ito ang kaganda ng Rusi Karusa kasi kahit rough road or kahit magalaw-galaw mo siya, itong handlebar, hindi siya magkukusang shift. Kasi nandito yung shifter niya sa baba. So naka-foot shifter siya. Kung magkakambyo tayo, parang nasa ordinaryong motor lang tayo. So anyway, kahit gano'n man kapangit ng kalsada, safe na safe yung pagpapatakbo natin kasi hindi siya kusang mag-shift. Yung sa iba, handbrake, ito naman foot brake. So inapakan lang po ito. And then yung sa reverse niya, ito din yung lever niya sa reverse. So ipupull to kapag reverse, tapos ibababa naman siya kapag magpo-forward. So ito yung isang brake pedal natin, hydraulic brake. So combi brake. Tapos mayroong isa ditong
bottle holder. And then, tingnan natin dito yung toolbox. Yan. Safe na safe yung toolbox natin kasi merong susian. So, nakalock siya, nakasusi siya. So, silipin natin kasi nandito yung battery at saka yung spare tire. At kahit iwan na natin to, mawawala yung spare tire at battery kasi nakalock siya. Mas madaling ma-access yung battery, mas maganda, pero secure siya. Ibig sabihin, kapag may tatanggalin tayo or may magto-troubleshoot tayo, so ang dali i-troubleshoot kasi nandito lang, easy access yung battery. So unlike sa other brand, nakatago yung battery. So may kahirapan kunin at magtatanggal pa tayo sa likod ng mga upuan. So dito, isang tanggalan lang, yan na. So makukuha na kagad natin yung battery at saka yung spare tire. At saka hindi na kailangan magpa-customize ng upuan dito sa gilid ng driver kasi kasama na, hinabaan na ni Rosie yung upuan sa unahan. On natin to mga tuktok at start natin. Titingnan natin kung kumusta yung tunog ng Karusa 200 liquid cooled FI. Ayan, dito yung RPM. Ang ganda, oh. Kakaiba talaga pag full digital ang panel natin, oh. Yung top speed po nito, sabi nila is nasa 70 km per hour. Kaso wala silang demo unit para masubukan natin patakbuhin sana itong Rosie. Sa 70 km per hour, may kabilisan na siya at maganda na rin siyang gamitin. Kayang-kaya na nitong makipagsabayan sa kalsada. So, ayan. Okay mga tuktok, papasok tayo dito at tingnan natin yung kumusta yung legroom dito. At yung comfort. So, ito. Maluwag naman siya yung tuhod natin. Yung legroom tapos footroom. So, kahit mahababang biyahe, comfortable naman dito. Mas maluwag, mas maganda at mas maliwas. So, mas maganda yung ventilation niya kasi yung pinto naka-naked siya eh. Okay, yung disadvantage lang nito kapag maulan, so through and through yung ulan. So anyway, kapag mainit, napakagandang gamitin kasi through and through yung hangin. Di ka mahirapan, di ka mainip at di ka iinitan. May konting espasyo dito para stop or mga kargamento. Kung titingnan natin yung espasyo dito, kasya dito yung kalating sako ng bigas. Yung bubong naman niya is matibay. Kasi meron siyang, maliban sa brace, meron siyang mga bracket. Pwede ito i-customize, lagyan ng top load para mas maluwag sa loob kapag pupunta, kapag maglo-long ride. Ito, meron pala ditong isang interior light. So, subukan natin i-on interior light. Yan, kapag sa gabi, may kukunin tayo at mayroong ilaw sa loob. So, yun, napakaganda. Wala nga lang ditong salamin sa loob. Pero meron namang side mirror, napakalaki. Overall, napakaganda nito ng features na nitong Rosie Karusa 200. Nilagpasan niya yung ibang mga sikat na brand ng mga tuktok. So, napakahalaga is water cooled siya at mataas ang ground clearance. Kahit saan, all-terrain tuktok na rin to. Pwede sa rough road, mas mataas, mas maganda. Yung cash price po ng Karusa 200 is 170,000 pesos. Then, pwede rin to ng installment. Ang down payment ay 6,800. Tapos, for 12 months, 17,195 pesos yung monthly nyo. Kung sakaling 2 years, 9,940. And then, sa 3 years naman, bali ang monthly nyo is 7,520. So, yan po ang ating review ng 3-wheeler ng Rosie. Don't forget to like, subscribe, at comment down below kung meron po kayong suggestion at papareview at pupunta natin. Maraming salamat sa panonood ng review natin sa Karusa 200 water cooled. Sometimes I still hear